Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. 2 puntos ang nais ko pong pagnilayan natin sa linggong ito. Una, ang kataasan ng loob na atin pong natunghayan sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng ating Panginoon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ano ang layunin ni Pope Francis ng ating kasalukuyang Santo Papa? Bakit inilunsad ang synodality na ito? Na kung saan ay ang mga obispo sa iba't ibang bansa ay tinipon para pag-usapan ang synodality na ito. Ang malaking problema sa simbahan ay ang tinatawag na clericalism. Yung halimbawa ay nagsasuggest kayo, sasabihin ay ako ang kura-paro ko dito. Kaya'y gusto niyong kausapin ng obispo, ako ang obispo dito at ako ang masusunod. O kaya'y sasabihin, ako ang paring na-assign dito, ako ang inatasan na head ng committee na ito. Kung ano ang aking gawin, kung ano ang aking sabihin, yun ang dapat gawin. Clericalismo. Kahit sa laiko, mayroon din po itong tinatawag na clericalismo. Halimbawa, ako ang presidente ng pastoral at kahit ano ang iutos ko sa inyo, dapat ay sundin ninyo. O kaya naman sasabihin ng isang laiko, ako lang yata ang nakakalapit sa ating parish priest. Ako lang ang nakakalapit sa pari. Kaya dapat kayo'y magpalakas sa akin. A kind of clericalism na gustong sugpuin ng ating kasalukuyang Santo Papa. Sa halip na gamitin ang tinatawag na ex cathedra, ito yung katedra, yung upuan ng mga obispo. Kung kayo ay papasok sa katedral na kung saan ay natatanging upuan ng obispo, mga obispo lamang po ang nakakaupo. Pag ginamit ang tinatawag na argumento ex cathedra, kailangan yung sumunod. Sa halip na ito ang gamitin, bakit hindi gamitin ang consultation? At ito ang binibigyan ng diin ni Papa Francisco. Dahil magkakasama tayong naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit kailangan ng tinatawag na self-entitlement? Bakit kailangan gamitin ang posisyon? Samantalang lahat tayo ay ninanais ng Diyos na magsama-sama sa buhay na walang hanggan na ating pinaghahandaan sa lupang ito. At pagkatapos ibibehind natin ang mga tao na dapat kasama natin. Clericalismo. Hindi lamang po ito sa otoridad ng simbahan, kung hindi maging sa laiko, ginagamit po ito. Kaya ito ang napakalaking problema na nakikita sa simbahan. Kung bakit ang iba ay ayaw nang magsimba o kaya'y naghahanap ng ibang sekta dahil nararanasan nila minsan ang ganitong pag-uugali. Kataasan ng loob. At ang kataasan ng loob, nandoon po yung self-entitlement. At ito sana ang pagsumikapan natin na matanggal. Sabi nga po ng isang pari na nagbigay po sa amin ng talk, sabi niya, ang kanyang namimiss noong siya'y laiko pa lamang, lalong-lalo na noong siya'y seminarista pa lamang,
dahil siya ay tinatawag na po ngayong Reverend Father, hindi na po natatawag na brother. Ano po? Iba kasi ang dating pag tinatawag kang kapatid kaysa doon sa titulo mo na dala-dala mo. Ang posisyon na nakakabit ng titulo na iyon, kadalasan ang nagiging dahilan para maging abusive ang isang nasa kapangyarihan, ang nasa isang otoridad. Kaya nung sabihin niya, namimiss ko na yung tawagin akong brother. Subalit hindi na yun mangyayari dahil Reverend Father na ako. Ito rin po yung sinasabi ni San Agustin, tungkol dito po sa abuse ng power, nang sabihin niyang, for you, I am your bishop, but with you, I am your brother. Uulitin ko po, para sa iyo, ako ang iyong obispo. Dahil ito ang ministerial power na ibinigay sa akin, sa aking ordinasyon. Subalit huwag mong kalilimutan na kasama kita. With you, I am your brother. At sama-sama tayong maglalakbay para marating natin ang buhay na walang hanggan. Kung paiiralin ang kataasan ng loob, walang mangyayari sa pagiging Kristiyano ng isang taong sumusunod sa ating Panginoon. Kapakumbabaan ang ninanais ng ating Panginoon. Ikalawa, alam niyo po, ang makakataas lang sa atin ay ang tunay na paglilingkod, service, diakonia. Yung tunay na serbisyo, tamang-tama po ay katatapos lamang po ng barangay election. Alam kong nakapakinig kayo ng maraming mga pangako na ganito ang gagawin, ganito ang gagawin. Ako'y natawa noong ako'y nag-open ng social media. Ang sabi doon sa post ay, ngayong ikaw ay nakaluklok na, sana tanggalin mo yung mga maldita sa barangay hall at palitan mo ng tamang maglilingkod at tapat na serbisyo na maiaalay sa nasasakupan mo. Yung para bagang akala mo kung sino na parang tagapagmana ni Kapitan. Imbis na entertain ang nangangailangan ng tulong, pagpunta, pagpasok sa barangay hall, akala mo kung sino. Tunay na paglilingkod ang ninanais ng ating Panginoon. At ito lang po ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa dalawang ito na ating pinagninilayan ngayon, naway maisapuso at maisaisip natin at lalong-lalo ng maisabuhay. Nang sa ganon, maibigay sa atin ng ating Panginoon ang nararapat para sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat.